bayan, dahil nga puro palpak at puro kasinungalingan, eto, nagkakamal ngayon ng karma, mga ka-GPnatics, ang mga tuta, ang mga puppet, netong si Mike Defensor, mga kababayan. Eto na nga, mauubos ang kanilang yaman, o natanggap kung totoo man. Dahil eto, banat bay at 18 puppets, tadad na ng kaso, another kaso ulit, mga kababayan, galing kay dating Senador Antonio Trillanes ang kanilang kaharapin. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. So sinasabi dito ni former Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, dyan sa 18 Marines na yan, merong kasing 100 na binabanggit nung nakaraan. So itong 100 na to, parang hindi sila pumayag. Mga kababayan, hindi nila tinanggap yung bayad. Okay? Ito mga to magsasalita. Kumbaga, ang gagawin nila, ikukondina nila itong 18 puppets. Tapos sabihin nila, hindi totoo. Yung mga pinagsasabi na yan, in fact, kami rin ay inalok para labanan ng gobyerno, para magpakalat ng fake news. Pero hindi namin ito tinanggap. Hindi kami nabili. Hindi nabili ang prinsipyo namin. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Aray ko, mga kababayan. Aray ko! Meron nang malapit bumigay at magsasabi na ng totoo. Yan ang sinasabi ko. Diba? Masyado kayo nagtiwala sa mga handler nyo. O di, pagdating ng panahon, kawawa kayo. Pamilya ninyo hindi na makakatingin ng diretsyo. 'Di ba? Siyempre matatandaan ng tao yung mga apelyido ninyo, lalo na si Tube, yung mga yan, sila Guteza, Mike Defensor. Nako, kakahiya kayo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi nyo na alukan din na mga kasama nila? At least 5. Yung sa 18, sir. No. Mga dati nilang mga kasamahan. Aray ko, 5 ang dati nilang kasamahan ang titistigo laban sa kanila. At patutunayan na inalok din ang kanilang grupo. Kaya pala nanahimik itong si Antonio Trillanes na mga ilang araw or ilang linggo, meron palang niluluto ang loko. Diba? Mga kababayan, ganyan na magtrabaho, tatahimik muna tayo. Pero hindi nila alam, meron tayong inaasikaso. Ayan na ngayon. Sino mga kinasuhan? So, inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retirado na ito? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18 people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Aray ko, mga kababayan sa 18, may umamin na daw na walang alam. Nabigyan lang ng script para magsalita. Di ba? Kapansin-pansin naman talaga. Pero pinapaniwalaan niya ni Charles lalong isip. Parang Charles, dapat palitan mo na yung apelyido mo. Dapat Charles walang isip. Bakit Charles lalong isip? Dapat Charles walang isip, di ba? Sabihin mo tanga ako nagla-live. Ikaw nga. Apelyido mo, Charles, walang isip. Di ba? Ito isipin nyo mga ka-GPnatics. Yung mga bobot tanga ng mga DDS, paniwalang-paniwala sa 18 Marines. 18 sipsip at 18 na puppets. Ito lang ang sabihin ko sa inyo Bakit yung kanilang mga pahayag ay paiba-iba? Di ba? The only consistent on their, mga kababayan, in their statement is their inconsistency.
Yun lang ang consistent sa kanila eh. 'Di ba? At kung sila ay may personal recollection, personal knowledge ang kanilang mga pinagsasabi, bakit pabago-bago yung script nila? Bigyan kita ng halimbawa. Charles walang isip. Sabi nila nung una, si Dilima, binigyan daw nila malet-maletang pera. Nung napansin, mga kababayan, teka, nung panahon na yon si Dilima nakakulong pa. Sabi ni Attorney Baligod, mga kababayan, hindi, na-oversight ko lang yan. Okay? Na overlook ko lang yung pangalan na hindi talaga siya kasama dyan. Sabi ng ganon. Maya-maya, ilang araw ang sumunod, mga kababayan, nakalipas. Sabing ganon. Ay hindi, si Laila de Lima, nandun kami noon. Binigyan namin yan. Binigyan namin ng paper bag. Tumanggap siya ng paper bag. Tapos sumunod, mga kababayan, iba na naman. Ang binigay daw, sobre. Doon, tatlong inconsistency na yon. 'Di ba? Mali-mali na 'yon. Sumunod, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung kanilang sinabi doon? Nag-deliver sila saan? Sabi nung isa sa Paway. Sa Paway. Tapos syempre, maraming nag-research. Teka, wala namang bahay doon sila Pangulong Bongbong Marcos sa Paway. Nahiya ang mga tukbol. Napahiya. 'Di ba? Anong ginawa, mga kababayan? Noong mga susunod na araw, dahil napansin na po 'yon, mga ka-GPnatics, napansin na wala namang ganon, tinanong ulit. Ayaw nang sumagot ng tukmol. Anong sabi, mga kababayan? Saan ba talaga kayo nag-deliver? Pakisabi po kung saang syudad. Sa Bigan, sa Paway, or sa Lawag? Sabi niya, nandun po sa affidavit nakasulat. Natakot na magsalita ang mokong. Tinanong ulit. Kala ko ba nung una sa Paway kayo nag-deliver? Hindi, basta doon sa may lake. Sa may lake. Ano pa? Ano pa yung mga nakita natin doon na mga inconsistency? Marami. 'Di ba? Yun nga, yung sabi ni Attorney Melvin Matibag kanina, kung sila ay nag-deliver ng mali-maletang pera, bakit walang logs? Ng air taxi? How come on earth that there were, di ba? There were no such thing. Diba? Alam niyo pag walang yung mga DDS, kapag walang masabi yan, ang sasabihin lang yan patanga-tanga, bobo. Yan mga sasabihin niya pag walang mga narrative, di ba? Sabi niya na ano pa ba yung mga yan? Mga paulit-ulit lang yan eh. Pero pag tatanungin mo yan, wala naman talagang alam yung mga yan. Yan ang katotohanan. Basta DDS, walang utak. Basta DDS, hindi nag-iisip. Tatanggapin lahat ng kanilang mga sinasabi. Pero may ginagawa na kayong tanga. Tapos sasabihin nyo kung tatanga-tanga. Kayo ang ginagawang tanga na mga pinaniniwalaan ninyo. Pero mo, hindi ka naniniwala na si Gutesa hawak ni Marcoleta? Paano mo paniniwalaan na isang bagay? Piruin mo, binabasa niya na hindi niya pa alam na naputol yung kanyang sinasabi? Diba? Kung ako nasa kalagayan ni Gutesa at binabasa ko yung sarili kong statement, definitely, alam na alam ko kung kailan mapuputol at alam ko kung ano yung nawawala. But then again, mga kababayan, nakita natin, napanood natin, Mr. Gutesa, huwag ka kasi magmadali. Basahin mo yung paragraph 20, may nawawala. Ay, may nawawala ba? Hindi ko kasi napansin eh. Hindi ko alam na may nawawala.
Pag may tanga, si Charles yun, walang isip. 'Di ba? Certified na bobo at tanga. Meron tuloy akong pulutan. 'Di ba? Ganda-gandahan mo naman kasi yung narrative mo. Yung argumento mo, dagdagan mo. Gamitin ang utak, wag ang utin. Ha? Anak ng tinapa, binigyan ka ng utak. Sa talampakan mo naman inapakan. Ha? Eto na. Lumalabas na yung pagiging bobo at mga DDS talaga. Di ba? Ganito yan eh. Pulburon, mga kababayan, bangag, bobo, tanga, ayan. Wala nang ibang alam kung hindi bobo, pulburon, tanga, bangag. Yan lang ang alam ng mga DDS. Walang kwenta. Oh. Di ba, Ma'am Calderon? Tuwang-tuwa, pati itong si Henry Alcantara. Sabi tuloy ni Sir Danny Taling, Sir GP Charles, malamang nabigyan din yan ng maleta. Wala man lang pumasok dito na kahit papano man lang, DDS na may kwenta, kahit papano, di welcome ka pa namin. Wala naman DDS dito. Gusto ko lang sadya mangga ngayon. Mga ngayon. Ano yun? Nanguurat ka lang, Charles, lalong isip? Inurat mo ko. Kung di ka man DDS, kawawa ka. Charles, walang isip ka tuloy. Hindi mo ako mapapaniwala na hindi ka DDS. Utak mo, tingnan mo, hit-hit pa, boss. Ano yan? Kailan ako umit-hit? Na hindi ko nga natikman yan eh. Anak naman ng tinapa, oh. Diyos ko. Binigyan ng utak, nilagay sa talampakan. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bahala na kayo dyan kung anong gawin nyo dyan kay Charles walang isip. Ma'am Gemma Gogo, shout out. Sniper. Ma'am Joanna Costa, George Reyes. Thank you. Alfie Milares. Ma'am Ninita Umali. Ma'am Viola. Ma'am Tess Rivera, shout out. Ma'am Allen Valencia. Oy, nandito pala ang best ko. Oh. Randy Agustin, manang-mana sa idolo nilang si Inday Sayad. Bakit lumalala ang utak, ano? Bye guys!